kailanman inakala ni Tomas Alonso na sa edad na 14 ay mararanasan na niyang mamuhay na parang isang ganap na matanda. Sa murang edad, kabisado na niya ang tunog ng kumukulong tubig sa lumang takore, ang bigat ng timba kapag puno ng labada at ang kaba ng pagbilang ng barya sa ibabaw ng lamesang may kupas ng mantel. Habang ang ibang batang kasing edad niya ay iniisip kung anong laro ang susunod nilang yalaruin o kung paano makakaiwas sa recitation sa klase, si Tomas ay maagang natutong mangamba sa mga bagay na hindi dapat pasan ng isang bata. Upang saan kukuha ng gamot ang nanay niya, paano pagkakasyahin ang pera para sa bigas, at paano mapapatagal ang delatang sardinas para umabot hanggang kinabukasan. Sa isang masikip na apartment sa likod ng isang lumang gusali sa Sampaloc, nakatira ang pamilya Alonso. Isang kwarto lamang ang kanilang inuupahan. May lumang electric fan sa gilid, maliit na lutuan, at kurtinang nagsisilbing harang sa bahaging tinutulugan ng magkakapatid. Kung minsan ay tumutulo ang kisame kapag malakas ang ulan, at kapag tag-init naman ay parang pugon ang loob ng silid. Ngunit para kay Tomas, iyon na ang tahanang pilit binubuo ng kanyang inang si Lydia matapos gumuho ang kanilang pamilya ilang taon na ang nakalipas. Nakasandal si Lydia sa dingding ng umagang iyon, hinihingal matapos ubuhin ng ubuhin. Maputla ang kanyang muka at halatang pinipilit lamang niyang huwag magmukhang mahina sa harap ng mga anak. Nasa tabi niya ang bunso na si Althea, 9 na taong gulang, na maingat na humahaplos sa likod ng ina. Sa may lamesa naman ay abalang kinakalikot ni Miko, 12 anyos, ang basag na zipper ng kanyang school bag. Tomas, mahina ngunit mahinahong tawag ni Lydia. Huwag mong kalilimutan ng baon mong tinapay, baka mahilo ka sa school. Napatingin si Tomas sa plato na may 2 pirasong pandesal. Sandali siyang natahimik. Alam niyang si Lydia ay hindi pa kumakain. Ma, ikaw na lang po muna, sabi niya habang inililipat ang isang piraso sa plato ng ina. Umiling si Lydia. Kumain ka, mahaba ang araw mo. Ikaw po. May kakainin ako mamaya. Hindi na sumagot si Tomas. Sanay na siya sa ganitong palitan. Sa mga salitang alam niyang kalahati lamang ang totoo. Ang ibig sabihin ng mamaya sa kanilang bahay ay wala muna. Ang ibig sabihin ng may kakainin ako ay uubusin ko muna ang tubig para mabusog. Tahimik niyang tinain ng isang pandesal habang pinagmamasdan ang inang pilit na numingiti. Noon man ay alam na niyang may sakit si Lydia, pero nitong mga nakaraang buwan ay mas madalas itong manghina. Hindi na ito makatayo ng matagal at ang dating sigla nito sa karinderyang pinapasukan ay tuluyan nang nawala. Napilitan nitong huminto sa trabaho nang magsimulang sumakit ang dibdib at lagnatin ng pabalik-balik. Ang perang naipon nila ay unti-unting natunaw sa gamot, check-up at renta. Sa labas ni Tomas ng apartment ay humampas agad sa kanya ang maingay na umaga ng lungsod. May mga batang nagtatakbuhan sa iskineta, vendor na sumisigaw ng taho at mga tricycle na nagsisiksikan sa kanto. Hawak niya ang lumang bag na pinaglumaan ng isang pinsan at ang baon niyang walang laman kundi tubig. Sa daan ay nasa lubong niya si Mang Poldo, ang kapitbahay nilang dating security guard sa isang mall sa Makati. "Oh, Tomas," bati ni Mang Poldo habang hinihihit ang kape mula sa baso. "Papasok ka na?" "Opo, Mang Poldo." "Kamusta si nanay mo?" Hindi agad nakasagot si Tomas. Timingin siya sa kalsada bago muling bumaling. "Ganun pa rin po. Madali pa rin po siyang hinigalin." Napabuntong hinga ang matanda. "Matibay ang nanay mo. Pero ikaw anak, huwag mong akuin lahat. Bata ka pa." Pilit na numingiti si Tomas. "Kaya ko naman po." Hindi na sumagat si Mang Poldo, ngunit halatang may iniisip. Matagal siyang nakatingin sa bata bago marahang nagsalita. "Makinig ka nga, may narinig ako kahapon.
Yung dati kong kasamang guard, may alam na pwedeng mapasukang trabaho. Hindi ganun kabigat. Tagalinis lang sa isang jewelry store sa Makati. Part-time, baka gusto mong subukan. Parang saglit na huminto ang paligid para kay Tomas. Trabaho po? Ulit niya, halos pabulong. Oo, hindi kalakihan ng sweldo pero mas maigi na rin kaysa wala. Ang sabi, naghahanap daw sila ng masipag at hindi pala absent. Kung gusto mo, sasamahan kita sa Sabado. Mabilis na tumibok ang puso ni Tomas. Sa isip niya ay agad pumasok ang bayad sa renta, gamot ni Lydia, gatas ni Althea at notebook ni Miko. Ngulit kasabay ng pag-asa ay ang kaba. Bata pa siya, nag-aaral pa siya, at hindi niya alam kung kakayanan niya bang pagsabayin ang lahat. Pwede po kaya ako roon? Baka sabihin po bata pa ako. Napakamot si Mang Poldo sa sentido. Hindi ko maipapangako pero nasa sa iyo na yan kung susubok ka. Minsan Tomas, ang mahalaga ay marunong kang kumatok. Bahala na ang Diyos kung bubuksan ang pinto. Nang araw na iyon sa paaralan, ay hirap na hirap mag-focus si Tomas. Habang nagtuturo ang guro nila sa araling panlipunan, ang isip niya ay nasa posibilidad ng trabaho. Sa tanghali ay nagkunwari siyang busog upang maibigay kay Miko ang natira niyang pandesal. Sa uwian naman ay naglakad siya pauwi upang makatipid sa pamasahe. Habang naglalakad ay iniisip niya ang magiging reaksyon ng kanyang ina. Kinagabihan, habang nakapatong ang isang maliit na bombilya sa kanilang lamesa at pinupuno ng tunog ng kuliglig ang bintana, naglakas loob si Tomas na magsalita. Ma, maingat niyang umpisa. May sinabi po si Mang Poldo kanina. Tumingin si Lydia mula sa tinatahi nitong lumang punda. Ano yun? May pwede raw pong trabaho sa Makati. Part-time lang. Tagalinis daw po sa jewelry store. Biglang natigil ang kamay ni Lydia. Ang daddy niyang mahinahong mukha ay napalitan ng gulat at pag-aalala. Trabaho? Tomas, nag-aaral ka? Oo nga po, pero sa hapon lang daw, pagkatapos ng klase. Huwag! Mabilis at mariing lumabas ang salitang iyon. Natahimik sina Miko at Althea. Napatingin sila sa magkapatid sa isa't isa. Waring naramdaman nilang may mabigat na usapan sa harap nila. Kuya, pag nagtrabaho ka, tutulungan kita sa assignments mo. Napangiti si Tomas kahit bahagya. Si Althea naman ay yumakap sa kanyang braso. Ako po maghuhugas ng pinggan para di ka mapagod. Doon tuluyang napaluha si Lydia. Hindi iyon iyak ng kahinaan kundi iyak ng isang inang nahihirapang tanggapin na ang kanyang mga anak ay napipilitang tumanda dahil sa hirap. Kinabukasan ng Sabado ay isinama nga siya si Mang Poldo sa Makati. Unang beses ni Tomas na mapadpad sa bahaging iyon ng lungsod nang hindi lamang dumadaan. Namangha siya sa matataas na gusali, malalapad na kalsada, at mga taong mukhang laging may pupuntahan. Sa gitna ng salamin at liwanag ng syudad ay lalo niyang naramdaman kung gaanong kaliit ang pinanggalingan niya. Huminto sila sa harap ng isang elegante at napakakinis na establishmento. Nakalagay sa gintong letra sa salamin ang pangalang Aurora Crown Jewelers. Sa loob ay kumikislap ang mga ilaw sa bawat display case at ang mga hikaw, singsing at kwintas ay parang hindi alahas kundi maliliit na bituin na ikinulong sa salamin. Sabi ni Mang Poldo, napahigpit ang hawak ni Tomas sa laylayan ng kanyang kupas na polo. Handa ka na? Huminga siya ng malalim. Opo. Pagpasok nila ay agad niyang napansin ang lamig ng aircon, ang bango ng mamahaling pabango, at ang tingin ng ilang empleyado na para bang hindi siya bagay roon. Isang babaeng nakaputing blouse at itim na slacks ang lumapit sa kanila. Matigas ang mukha nito at halatang sanay magutos. Siya si Belinda Cruz, ang supervisor ng branch. Yes? Tanong nito, mabilis na sinuyod ng tingin si Mang Poldo at si Tomas. Ma'am, ito po yung batang sinabi ko, si Tomas. Masipag po yan at matino, magalang na sabi ni Mang Poldo. Mula ulo hanggang paa ay tinignan ni Belinda si Tomas. Ang lumang sapatos,
ang plantsadong pero kupas na polo at ang payat niyang pangangatawan. Hindi na niya itinago ang bahagyang pagtaas ng kilay. Ilang taon ka na? 14 po. May experience ka ba sa paglilinis ng tindahan? Sa bahay po at sa school po kapag may brigada. Marunong po akong maglinis ng maayos. Halos hindi gumalaw ang ekspresyon ni Belinda. Jewelry store ito, hindi basta-basta sari-sari store. Kailangan maingat. Hindi pwedeng makabasag, hindi pwedeng makasagi, at lalong hindi pwedeng may mawala. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Sa likod ng mesa ay may lalaking nakatayo habang inaayos ang kwelyero ng suot niyang polo. Napangisi ito nang makita si Tomas. Ma'am Belinda, seryoso po ba tayo? Mukhang siya pa yung kailangang bigyan ng tulong, hindi trabaho. May ilang mahihinang tawanan na sumunod mula sa gilid. Hindi kilala ni Tomas ang lalaki pero doon pa lamang ay damanan niya ang lamig ng pakikitungo rito. Tumingin si Belinda sa lalaki. Marco, hayaan mo nga. Ngunit ang salitang iyon ay hindi pagtatanggol, kundi formalidad lang. Ramdam ni Tomas na kahit ang supervisor ay may pagdududa sa kanya. Muli siyang hinarap ni Belinda. Sige, trial ka muna. Half day sa hapon pagkatapos ng klase. Maglilinis ka ng sahig, stockroom at CR ng staff. Kapag pumalpak ka, hindi ka babalik. Maliwanag? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Hindi ngumiti si Belinda. Magpasalamat ka na lang kapag tumagal ka. Paglabas nila ng tindahan ay tila mas mainit ang sikat ng araw. Pero para kay Tomas ay may kakaibang gaan sa dibdib niya. Hindi pa man nagsisimula ay ramdam na niyang mahirap ang tatahakin niya roon. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may maliit siyang nakikitang daan palabas sa dilim. Napansin niyon ni Mang Poldo. Ano? Kaya mo? Tumingin si Tomas sa salamin ng jewelry store kung saan bahagya niyang nakita ang sarili. Payat, simple at halatang hindi kabilang sa mundo sa loob. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may isang determinasyong hindi kayang patayin ng kahit anong pangmamaliit. Opo, sagot niya. Kakayanin ko po. Para kinama. Nang araw na yon ay umuwi si Tomas Alonso na may kakaibang bigat at gaan sa dibdib. Bigat dahil alam niyang simula pa lamang iyon ng mas mahirap na yugto ng kanyang buhay. Gaan dahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may nahawakan siyang pagkakataong maaaring makatulong sa kanilang pamilya. Habang naglalakad siya pauwi mula sa kanto, sakay ng lumang jeep, paulit-ulit sa isip niya ang malamig na mukha ni Belinda Cruz, ang manunuring mata ng lalaking tinawag na Marco, at ang kinang ng loob ng Aurora Crown Jewelers. Isang mundong halatang hindi para sa batang gaya niya, ngunit pinilit niyang pasukin para sa kanyang ina. Pagdating niya sa apartment ay nadatnan niyang si Lydia na nakaupo pa rin sa tabi ng bintana. Tahimik na nagtitiklop ng lumang damit, tila ba ayaw ipahalata ang pananabik sa mukha. Nag-angat ito ng tingin nang marinig ang pagpasok ni Tomas. Oh, kumusta? Tanong nito. Pilit na payapa ang boses. Ibinaba ni Tomas ang bag sa sahig at saka marahang ngumiti. Natanggap po ako, ma. Trial muna raw po sa hapon pagkatapos ng klase. Napatakip agad ng bibig si Lydia. Sa mga mata nito ay sabay na sumiklab ang tuwa at panganib. Si Miko ay biglang tumayo sa sahig na pinagkukulayan niya ng lumang notebook, habang si Althea ay halos mapatalon. Talaga, kuya? Masayang sigaw ni Althea. May trabaho ka na? Huwag kang masyadong maingay, sabi ni Lydia, ngulit hindi nito maitago ang pangingilid ng luha. Anak, sigurado ka ba rito? Tumango si Tomas. Opo, kailangan po natin. Tsaka kaya ko naman pong pagsabayin. Hindi agad nagsalita si Lydia. Tinitigan niya ang panganay niyang anak na tila ba may gustong pigilan, ngunit alam niyang wala na siyang karapatang hadlangan ng sakripisyo nito. Sa halip ay marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Tomas. Mag-iingat ka palagi. At kapag hindi mo na kaya, sasabihin mo sa akin. Hindi mo kailangan magpakatibay sa lahat ng oras. Napangiti si Tomas kahit pagod. Opo, ma. Kinabukasan ay maaga siyang nagising, tulad ng nakasanayan, ngulit mas maaga pa kaysa dati. Nagwalis muna siya sa labas ng pinto, nagpakulo ng tubig at saka tinulungan si Miko sa assignment nito sa math. Bago umalis ay inayos din niya ang baonan ni Althea kahit wala ring iyong gaanong laman. Kaunting kanin at toyo. Hindi man marangya, gusto niyang maramdaman ng mga kapatid niya na may nag-aalaga pa rin sa kanila sa kabila ng lahat. Nagsimula ang mga araw ni Tomas sa isang mahigpit na rutina. Sa umaga ay estudyante siya, tahimik sa klase, puyat ngunit pilit na nakikinig.
Sa tanghali ay mabilis siyang uuwi para magpalit ng damit. Pagdating ng hapon ay didiretso siya sa Makati, sakay ng jeep at bus upang maging tagalinis sa jewelry store. Gabi na siya nakakauwi at madalas ay doon pa lamang siya nakakagawa ng takdang aralin habang tulog na ang mga kapatid niya. Sa unang linggo niya sa Aurora Crown Jewelers, mabilis niyang natutunan ang mga alituntunin ng tindahan. Bawal humawak ng alahas. Bawal tumingin ng matagal sa display habang may customer. Bawal magkamali sa timpla ng panglinis sa salamin. Bawal mabagal. Bawal mapansin. Para bang ang trabaho niya roon ay hindi lamang maglinis, kundi maging halos hindi nakikita. Sa unang araw niyang mag-isa sa shift, sinalubong na agad siya na ni Belinda sa stockroom. "Tomas," malamig nitong sabi, "huwag kang masyadong maingay. Kailangan laging makintabang sahig. Kapag may bakas ng paa ang customer, punasan mo agad. At huwag kang haharang-harang sa sales floor." "Opo, Ma'am Belinda," mabilis niyang sagot. "Isa pa, dagdag nito habang inaabot ang lumang mop. Kapag may inuutusan sa iyo ng mga sales staff, susundin mo. Naiintindihan?" "Opo." Paglabas niya sa stockroom ay naroon si Marco Villarreal, nakatayo sa may gitna ng showroom habang inaayos ng cufflinks na suot niyang long sleeves. Maporma ito, mabango, at halatang sanay humarap sa mayayamang customer. Ngulit sa bawat tingin nito kay Tomas ay parang laging may halong pangmamaliit. "Oh, andyan na pala ang batang tagapunas," sabi ni Marco nang mapansin siya. "Bilisan mo sa may entrance. Mamaya may dumarating na high-value client. Ayokong magmukhang palengke ang sahig." "Sandali lang po, sir," sagot ni Tomas. Nagtaasan ng kilay ni sina Denise Lorente at isa pang sales lady na si Carla Mendoza mula sa counter. Si Denise, na laging mukhang maraming gustong sabihin, ay napangisi at bumulong nang hindi rin naman gaanong mahina. Ang bata pa mukhang pagod na agad. Baka sa susunod dalhin na rin niya pati buong angka niya rito. Mahinang natawa si Carla, gamawat tila may pag-aalinlangan. Hindi sumagot si Tomas. Sanay na siyang lunukin ang mga ganitong salita, kahit masakit. Sa halip ay mas lalo niyang pinagbuti ang pagpuna sa sahig, iningatang walang maiwang guhit. Lumipas ang ilang araw at kasabay ng paglipas ng iyon ay unti-unti ring nahubog ang katawan ni Tomas sa hirap. Naniniwago siya sa amoy ng mamahaling parpume at sa tunog ng maliliit na takong sa marmol na sahig. Natutunan niyang kilalanin ang mga regular na customer sa paraan ng kanilang pagsasalita. May mga malalambing ngunit mapagmataas. May tahimik ngunit matalas tumingin. May mga dumaraan na waring hindi siya tao kundi bahagi lang ng dekorasyon. Ngunit may mga sandali rin na hindi niya inaasahan. Isang hapon, habang nagpapalit siya ng tubig sa likod, may lumapit na binatang hawak ng clipboard. Payat ito, medyo singkit at mukhang laging may iniisip. Si Rico Tamayo, ang inventory clerk na madalas nasa stockroom at bihirang sumama sa tsismisan sa harap. "Ikaw si Tomas, di ba?" tanong nito. "Opo." "Teka, huwag mo munang itapon yung karton. Kailangan ko pa yan sa bilang mamaya." "Ah, pasensya na po. Akala ko kalak na." Umiling si Rico. "Ayos lang, bago ka pa kasi." Tiningnan niya ang timba sa kamay ng bata. "Ilang araw ka na rito?" "Mag-iisang linggo pa lang po." Sumandal siya sa pinto. "Sanayan lang yan. Huwag mo lang dibdibin lahat ng sinasabi ni Marco." Napatingin si Tomas. Hindi niya inaasahang may magsasabi niyon. "Hindi naman po," pagsisinungaling niya ng bahagya. Napangiti ng kaunti si Rico. "Lahat ng nandito, dumaan sa yabang ni Marco. Akala mo may-ari." "Ganun po ba?" "Oo, pero wala kang mapapala kung papatol ka. Mas maganda, pagbutihin mo na lang. Mas napipiko ng mga taong mapangmata kapag nakikita nilang hindi ka nila kayang tibagin." Mula noon ay kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ni Tomas sa tuwing nakikita si Rico. Hindi ito pala salita, pero may tahimik na kabutihan sa kilos. Kapag may oras ay tinuturo nito kay Tomas ang simpleng kaalaman tungkol sa inventory, kung paano binibilang ang coded trays, bakit mahalaga ang daily count at paano pinoprotektahan ng store sa maling records. Hindi trabaho ng batang tagalinis ang mga bagay na iyon, pero dahil mabilis matuto si Tomas, madaling pumasok sa isip niya ang bawat paliwanag. "Bakit mo po tinuturo sa akin?" minsang tanong ni Tomas. Nagkibit balikat si Rico. "Wala lang, sayang naman kung hanggang mop ka lang, halatang mabilis ka umintindi."
Iyon ang unang pagkakataong may nagsabing may kakayahan siya sa loob ng tindahang iyon. Subalit sa bawat maliit na biyayang dumarating, may kapalit din na panibagong pangungutya. Isang Sabado ng hapon, dagsa ang tao sa Aurora Crown Jewelers dahil may promo sa engagement rings. Abala ang lahat at dahil kulang sa tao ay inutusan ni Belinda si Tomas na manatili sa may showroom para mabilis mapunasan ng bakas ng sapatos ng mga customer. Habang nakaluhod siya at nagpupunas sa sulok, may dumating na isang eleganteng mag-asawa. Nakasuot ng mamahaling bestida ang babae at may kausap si Marco tungkol sa diamond set. Palihim na umatras si Tomas upang wag makaistorbo, ngunit sadyang nilakasan ni Marco ang boses. "Uy, Tomas!" tawag nito. "Ayusin mo nga yung punas mo, nakakahiya sa customer. Baka isipin nila pinapapasok namin dito ang kung sino-sinong batang kalye." Napatigil ang usapan sa paligid. Napalingon ng babae at mabilis na tinignan si Tomas mula ulo hanggang paa. Hindi ito nagsalita, ngunit sapat na ang paraan ng tingin para maramdaman niyang tila ba dumi siyang dapat alisin. Humigpit ang hawak ni Tomas sa basahan. Nanginginig ang dibdib niya sa hiya, ngunit gaya ng dati ay hindi siya sumagot. Ipinagpatuloy niya ang pagpupunas na parang walang narinig. Pagkaalis ng customer ay muling tumawa si Denise. "Nako Marco, baka naman paiyakin mo yung bata." Ano naman?" sagot ni Marco. "Kailangan matuto yan. Hindi pwedeng pumasok dito ang mukhang gusgusin tapos iisipin niyang pantay-pantay lahat." Naroon si Kuya Arman, ang guard sa may pinto, at tahimik lang itong nakatingin. Hindi siya nakisali, ngunit may lalim ang tingin niyang tila ba ayaw lang niyang mas lumala ang sitwasyon. Nang makadaan si Tomas sa tabi niya ilang minuto matapos iyon, mahina siyang nagsalita ng hindi tumitingin. "Tiisin mo muna, hindi habang buhay ganyan." Napatingin si Tomas kanya. "Opo, kuya. Ang mahalaga, marangal ang dahilan mo kung bakit ka nandito." Simpleng pangungusap iyon, pero tumimo sa loob ni Tomas. Sa gabing iyon, habang umuuwi siyang pagod at masakit ang likod, paulit-ulit niyang inalala ang sinabi ni Kuya Arman. Hindi niya kayang baguhin agad ang tingin ng mga tao. Hindi niya kayang pigilan si Marco o si Denise sa panlalait. Ngunit, kaya niyang panghawakan ng dahilan kung bakit siya nagtitiis. Ilang buwan ang lumipas at lalo pang humigpit ang kapit ng hirap sa bahay nila. May mga araw na kulang ang kita niya para sa gamot ni Lydia at bayad ng kuryente. Minsan ay napuputulan sila at kandila lamang ang ilalaw sa gabi. Gayunpaman, dahil sa kinikita ni Tomas kahit papaano, ay hindi na sila laging nangungutang sa tindahan ni Aling Nena sa kanto. "Kuya, kapag nakaluwag tayo, bibili ako ng bagong bag." Minsang sabi ni Miko habang tinatahin na naman nila ang punit na strap nito. "Hindi bagang uunahin natin," sagot ni Tomas na may ngiti. "Gamot muna ni nanay, tapos sapatos mo, tapos notebook ni Althea." "Ano sayo?" tanong ni Althea. Napaisip si Tomas. "Ako? Kahit wala muna, basta kayo okay." Narinig iyon ni Lydia mula sa higaan at tahimik siyang napapikit. Alam niyang ang bawat sentimong iniuuwi ni Tomas ay may katumbas na pagod na hindi nito ipinapakita. Isang hapon, pagod na pagod si Tomas dahil galing pa siya sa pagsusulit sa paaralan. Pagdating niya sa store ay nadatnan niyang nagkakagulo sa loob. May bigating customer palang paparating, isang kilalang negosyanteng matandang babae na madalas bumibili ng mamahaling alahas para sa mga charity event. Ang pangalan nito ay Doña Celestina Rojas. Lalo tuloy naging masigla si Marco. "Lahat ng pwedeng ikahiya, alisin nyo sa paningin," sigaw niya. "At ikaw, Tomas, huwag kang magkakamaling lumapit habang nandito si Doña. Diyan ka lang sa sulok." Tahimik na tumanggo si Tomas at nagsimulang magpuna sa may side hallway. Ngunit, nang dumating si Doña Celestina, hindi niya inaasahang mapapansin siya nito. Matangkad at elegante ang matanda, ngunit hindi matalim ang mga mata nito gaya ng ibang mayayamang pumapasok sa store. Habang kinakausap siya ni Marco tungkol sa bagong koleksyon, sandali itong tumigil nang mapansin si Tomas na maingat na nagpapalit ng basahan malapit sa malaking salamin. "Iyang bata," sabi ni Doña Celestina. "Matagal na ba siya rito?" Mabilis na sumagot si Marco.
Utility lang po, Donya. Bago-bago lang. Ngunit sa halip na baliwalain siya, lumapit ang matanda kay Tomas. Anong pangalan mo, iho? Bahagyang nagulat si Tomas. Tomas po. Anong edad mo na? 14 po. Tinitigan siya ng matanda, saka marahang ngumiti. Mukhang masipag ka. Bakit ka nagtatrabaho ng ganyan kaaga? Hindi alam ni Tomas kung sasagot ba siya o hindi. Napangsin niya ang pagdidilim ng mukha ni Marco sa gilid, pero naalala ang turo ng ina. Kapag tinanong ng maayos, sumagot ng totoo. Para po sa nanay ko, may sakit po kasi siya at may mga kapatid pa po ako. Nagbago ang ekspresyon ni Doña Celestina. Hindi awa ang makikita roon, kundi isang uri ng paggalang. Marunong ka bang mangarap, iho? Napakurap ang bata. Opo. Ano ang pangarap mo? Saglit siyang natahimik. Sa loob ng maraming buwan, iyon ang unang pagkakataong may nagtanong sa kanya ng ganoon. Hindi tungkol sa basahan, hindi tungkol sa sahig, hindi tungkol sa utos, kundi tungkol sa pangarap. Gusto ko pong sanang makapag-aral ng mabuti at balang araw gusto ko pong matutunan kung paano pinapatakbo ang isang negosyo para hindi na po mahirapan ang pamilya ko. Nang sandaling iyon ay tila na nahimik ang paligid. Doña Celestina smiled faintly, then reached into her bag and discreetly placed a folded bill on the cleaning cart, not in a showy way, but like a secret act of respect. Mag-ipon ka ng pangarap, iho. Minsan, dyan nagsisimula ang pag-ahon. Hindi agad nakasagot si Tomas. Taming, salamat po, lamang ang naibulong niya. Pagkaalis ng matanda, ay mabilis na lumapit sa kanya ni Denise. Aba, sumisip-sip ka na ngayon sa customer? Hindi po, sagot niya. Talaga ba? Singit ni Marco na halatang iritablo. Huwag kang magpabida, utility ka lang dito. Hindi na muling nagsalita si Tomas. Ngunit sa kabila ng pait na magasalitang iyon, may bago nang tumubo sa loob niya. Isang uri ng tahimik na pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng store na iyon, hindi lang siya nakita bilang batang hamak na tagalinis. May isang taong tumingin sa kanya at nakakita ng higit pa roon. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa manipis nilang banig at naririnig ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina, hinawakan niya sa bulsa ang nakatuping perang iniwan ni Doña Celestina. Hindi niya iyon tiningnan bilang limos, kundi bilang paalala na may mga taong marunong pa rin kumilala ng sipag at dangal. Sa labas ay patuloy ang ingay ng lungsod. Sa loob ng masikip nilang tahanan, patuloy ang pakikipagbuno sa kahirapan. At sa loob ng Aurora Crown Jewelers, patuloy rin ang mga mata ng mga taong handang maliitin siya sa bawat araw na pumapasok siya roon. Ngunit ngayon, sa gitna ng pangungutya at pagod, nagsisimula ng mabuo kay Tomas ang isang mas malinaw na paniniwala. Hindi man siya igalang ng lahat sa kasalukuyan, darating ang araw na hindi na niya kailangang yumuko para lamang mapansin. Sa ngayon, sapat nang may iilang taong nakakakita na may halaga siya at sapat na iyong dahilan para magpatuloy. Sa mga sumunod na buwan matapos ang pagkikita nila ni Doña Celestina Rojas, may bahagyang nabago sa pagpasok ni Tomas Alonzo sa Aurora Crown Jewelers. Hindi nabawasan ang pangungutya. Hindi naging mabait bigla si Marco Villarreal. Hindi rin lumambot ang boses ni Belinda Cruz tuwing inuutusan siya. Ngunit may kakaibang tibay na unti-unting umuusbong sa dibdib ni Tomas. Isang uri ng tahimik na lakas na hindi na basta-basta nadudurog sa bawat sarkasmo, sa bawat mapanuring tingin, at sa bawat pasaring na ibinabato sa kanya. Madalas pa ring sabihin ni Marco sa harap ng mga customer, "Bilisan mo, Tomas, hindi pwedeng tamad dito." Kahit alam naman nitong hindi nauupo ng maayos ang bata sa buong shift. Si Denise Llorente namay, hindi pa rin nawawalan ng pagkakataong magbitiw ng mga linyang, kunwari biro ngunit lantaran ng pangmamaliit. "Uy, Tomas," sabi niya minsang inaayos nito ang lipstick sa maliit na salamin sa stockroom. "Baka naman pag may nawawalang hikaw dito, ikaw agad ang mapagkamalan. Mag-ingat ka ha?" Hindi sumagot si Tomas.
Pinili niyang ituloy ang paglalagay ng mga kahon ng cleaning supplies sa ibabang istante. Sa isang sulok naman ay nakamasid si Rico Tamayo at gaya ng dati, bahagya lamang itong umiling na parabang sawang-sawa na rin sa asal ng mga katrabaho. Nang gabing yon, habang binibilang niya ang nalalabing pera sa bulsa matapos bumili ng gamot ni Lydia, naisip ni Tomas kung hanggang kailan niya kayang tiisin ng lahat. Mahigit 1 taon na siyang pumapasok sa store. Sa umaga ay estudyante siya, sa hapon ay tagalinis, sa gabi ay parang magulang sa sariling mga kapatid. Ngunit kahit mahirap, may nakikita siyang bunga ng pagtitiyaga. Mas hindi na madalas mangutang si Lydia. Nakabili na si Miko ng mas matibay na bag mula sa ukay. Si Althea naman ay may bagong sapatos para sa school program nito. Maliit na bagay yon para sa iba, pero para kay Tomas, mga palatandaan yon na may saysay ang bawat pagod niya. Habang tumatagal ay mas naging pamilyar din siya sa takbo ng store. Sa tulong ni Rico, natutuhan niyang kilalanin ng pagkakaiba ng inventory logs, coded trays, at daily sales forms. Hindi siya opisyal na tinuturuan, ngulit tuwing may pagkakataon ay ipinapakita ni Rico sa kanya ang mga proseso. "Tignan mo ito," sabi ni Rico isang gabi habang halos pauwi na ang karamihan. Kapag hindi nagtugma ang actual count at system count, dito nagsisimula ang problema, kaya importante ang maingat na records. "Paano niyo po napapansin agad?" tanong ni Tomas habang nakasilip sa clipboard. "Pattern," sagot ni Rico. "Kapag araw-araw mo nang ginagawa, mapapansin mo kung may kulang, sobra o may kahina-hinalang galaw. Sa negosyo, Tomas, hindi lang sipag ang mahalaga. Kailangan marunong kang tumingin sa detalye." Tahimik na tumango si Tomas. Ang ganitong mga usapan ang nagiging liwanag niya sa gitna ng mabibigat na araw. Sa bawat bagong natutunan niya, lalong lumilinaw sa kanya ang pangarap na minsang nahihiya pa siyang banggitin. Na balang araw ay hindi lang siyang magiging batang naglilinis sa isang tindahan, kundi isang taong marunong ding mamahala at bumuo. Ngunit hindi niya alam na habang unti-unti siyang natututo at tumitibay, may paparating ding pagbabagong yayanig sa buong Aurora Crown Jewelers. Isang Lunes ng umaga, pagdating ni Tomas sa store matapos ang klase, agad niyang naramdaman ang kakaibang tensyon sa loob. Hindi tulad ng dati na maingay si Denise at maporma si Marco, lahat ay tila abala, ngulit kinakabahan. Si Belinda ay pabalik-balik sa showroom, bit-bit ang tablet, at paulit-ulit na tinitingnan ang salamin, ang mga ilaw at maging ang ayos ng mga display. "Anong meron po?" Mahinang tanong ni Tomas kay Rico nang magkasalubong sila sa stockroom. Sumilip muna si Rico sa labas bago sumagot. "Hindi mo pa alam?" "Ano po?" "May bagong may-ari raw ang buong chain. Nabenta na ang parent company ilang linggo na ang nakalipas. Ngayon lang dadalaw sa branches. Isa raw itong malaking investor na galing abroad." Napatigil si Tomas. "Bagong may-ari? Lahat po ng branch?" "Oo, lahat. Kaya ganyan sila." Tumangutango si Rico sa direksyon ni Belinda. Kapag may bagong boss, lahat gustong magpabango. Maya-maya pa ay narinig na nila ang matinis na boses ni Denise sa labas. "Nako, dapat fresh ang mukha natin. Malay mo may reorganization. Ayokong mawalan ng posisyon." "Nako, hindi ako mawawalan," sagot ni Marco, sabay ayos ng relo. "Basta makita lang ng bagong may-ari ang sales record ko, siguradong mapapansin ako." Mula sa may pinto ay narinig din nilang nagsalita si Kuya Arman sa isang delivery rider na pinaalis muna dahil hindi pwedeng magulo ang entrance. Ramdam ni Tomas na hindi ito ordinaryong araw. Maging ang mga regular na customer na pumapasok ay parang mabilis ding natatapos dahil abalang-abala ang staff sa paghahanda. Paglabas ni Tomas ng stockroom ay agad siyang tinawag ni Belinda. "Tomas, ikaw, dito ka." Mabilis ang boses nito at mas matalim kaysa karaniwan. "Mop mo ang harapan, pati gilid ng reception, at siguraduhin mong walang fingerprint sa lower glass panels." "Opo, ma'am." "Kapag dumating ang bisita, huwag kang gagala-gala. Diyan ka lang sa malayo. Ayokong may mukhang gusgusin sa gitna ng showroom." Bahagyang tumihim si Rico na tila hindi sang-ayon sa sinabi, ngunit nanatili itong tahimik. Si Tomas naman ay yumuko lamang at agad na kinuha ang mop. Sanay na siya sa mga salitang ganun, pero kahit paano ay may kurot pa rin sa dibdib.
Gayunman, mas pinili niyang mag-focus sa trabaho. Kung mahalaga ang araw na iyon para sa store, mas lalong kailangan niyang hindi magkamali. Habang pinapakinis niya ang sahig sa bandang unahan, mas narinig niya ang usapan ng mga sales staff. Nariyan si Carla Mendoza na pilit inayos ang mga paper bag sa counter, si Jonard Naga na bagong sales associate at halatang kinakabahan, at si Denise na mayat maya ang tingin sa salamin. "Anong oras ba dadating?" tanong ni Carla. "Basta sinabi ni Ma'am Belinda, after 4 raw," sagot ni Jonard. "Siguro matanda na naman yan, yung tipong sobrang yaman pero tahimik." "Ang sabi ko sa inyo," singit ni Marco na puno ng kumpiyansa, "kapag kinausap ako ng bagong may-ari, ipapaliwanag ko agad ang strategy ko para mapataas pa ang premium client retention. Diyan tayo aangat." Napatingin si Tomas sa kanya ng bahagya. Sa loob-loob niya, hindi niya maintindihan kung paano nagkakaroon ng lakas ng loob si Marco na magsalita ng ganoon, habang araw-araw ay minamaliit nito ang mga taong mas mababa sa kanya. Ngunit marahil nga, may mga taong sanay na sa labas na porma at kumpiyansa kahit baluktot naman ang pakikitungo sa kapwa. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay halos kumikislap na ang showroom sa sobrang linis, mabango ang buong lugar, nakahanay ng maayos ang display, at maging si Belinda ay ilang ulit nang nagpalit ng lipstick shade para mas professional. Daw ang dating niya. Nasa gilid si Tomas, nagpupunas ng lower glass malapit sa entrance, nang marinig niya ang tunog ng mga sasakyang huminto sa labas. Agad na umayos ang lahat. Maging ang tindig ni Marco ay tumuwid, at si Denise ay halos hindi na huminga sa pananabik. Dumating na. Mahina ngulit madiing sabi ni Belinda. Mula sa salamin ay natanaw ni Tomas ang 2 itim na sasakyan. Naunang bumaba ang isang lalaki na mukhang assistant o bodyguard. Pagkatapos ay sumunod ang isa pang lalaking nakasuot ng dark gray suit. Matangkad ito, tuwid ang tindig, at may presensyang hindi kailangang pag-iinggayin upang mapansin. Hindi siya matanda gaya ng inaakala ng mga empleyado. Nasa late 30s o early 40s marahil. Maayos ang gupit at seryoso ang muka. Nang mag-angat ito ng tingin sa storefront, hindi maipaliwanag ni Tomas kung bakit tila may kakaibang kaba na pumasok sa dibdib niya. "Good afternoon, sir!" Halos sabay-sabay na bati ni Belinda at Marco nang bumukas ang pinto. Ngumiti si Marco ng todo. "Welcome po sa Aurora Crown Jewelers, sir. We're honored." Ngunit hindi agad sumagot ang bisita. Sa halip ay marahang iginala nito ang tingin sa loob ng store, sa mga ilaw, sa mga display, sa mga empleyadong pilit ang ngiti. At pagkatapos ay sa batang nakayuko sa may ibabang bahagi ng salamin, hawak ang basahan. Naramdaman ni Tomas ang pagtigil ng oras sa isang iglap. Hindi niya alam kung paanong sa gitna ng isang taon na halos walang balita, sa gitna ng mga gabing walang kasiguraduhan, at sa gitna ng unti-unti na niyang pagtanggap na baka wala nang babalik mula sa nakaraan, ay makikita niyang muli ang isang mukhang matagal na niyang inukit sa alaala. Medyo tumanda, mas matigas ang panga, mas pormal ang tindig, ngulit ang mga mata, ang parehong mga matang noon ay lagi siyang pinapasan sa balikat kapag umuwi mula sa palengke, ay hindi niya kailanman malilimutan. Biglang nanunuyo ang lalamunan ni Tomas. Hindi niya namamalayan na patayo siya mula sa pagkalakaluhod. "Tatay?" Halos pabulong niyang nasabi. Hindi iyon malakas, ngunit sa katahimikan ng showroom, parang tumagos iyon sa bawat sulok ng tindahan. Napalingon lahat. Si Belinda ay bahagyang namutla. Si Denise ay napakurap na tila hindi sigurado kung tama ang narinig niya. Si Marco naman ay napatawa ng alanganin, marahil iniisip na kung anong kalokohan na naman iyon. Ngulit ang lalaking bagong dating, si Rafael Alonso, ay hindi na nagkunwaring hindi niya narinig ang bata. Marahang siyang humakbang palapit. "Tomas," sabi nito, at sa unang pagkakataon ay nabasag ang seryosong mukha ng lalaki. May bigat sa tinig nito, may lungkot,
at may pilit na pinipigil ang emosyon. Anak! Hindi na napigilan ni Tomas ang panginginig ng kamay niya. Para siyang batang binalikan ng sabay-sabay na alaala. Ang huling yakap, ang mga pangakong hindi agad natupad, ang mga gabing nagtatanong sa sarili kung nasaan ang ama niya, kung bakit hindi ito umuuwi, kung buhay pa ba ito, kung naaalala pa ba silang pamilya. Lahat iyon ay bumuho sa isang sandaling hindi niya inaasahan. Lumapit si Rafael at agad siyang yinakap. Hindi iyon magaan o formal na yakap. Yakap iyon ng isang taong matagal nang nawala at ngayon lamang muling nakahawak sa isang parte ng buhay na halos hindi niya naabutan. Napakapit si Tomas sa manggas ng suit nito, hindi dahil gusto niyang umiyak, kundi dahil kailangan niyang maramdamang totoo ang lahat. Sa paligid nila ay tila naging bato ang mga empleyado. Anong ibig sabihin nito? Hindi napigilang sambit ni Denise. Hindi samagot si Rafael. Marahang siyang humawak sa magkabilang balikat ni Tomas at saka muling tinignan ang mukha ng anak, parang binabawi sa isang titig ang mga panahong nawala. Gaano ka nakatagal dito? Mababa ang tinig nito. Mahigit 1 taon na po. Sagot ni Tomas, hindi pa rin makapaniwala. 1 taon? Napalingon si Rafael sa paligid. Dito ka nagtatrabaho? Bilang utility? Hindi agad makasagot si Tomas, ngunit ang katahimikan na iyon ay sapat na. Lumapit si Belinda, halatang naguguluhan at kinakabahan. Sir, pasensya na po, hindi namin alam na ano? Malamig na putol ni Rafael. Na anak niyo po siya. Muling bumaling si Rafael kay Tomas. Bakit hindi mo sinabi? Bahagyang yumuko ang bata. Hindi ko rin po alam na kayo po ang bagong may-ari. Parang may kung anong sumikdo sa mukha ni Rafael, halo ng sakit at pagsisisi. Alam ni Tomas na hindi madaling ipaliwanag ang lahat sa sandaling iyon. Matagal nang hiwalay sina Rafael at Lydia. Noon umalis ito para sa isang oportunidad sa Singapore na nauwi sa mga taong halos wala silang balita. May ilang padalang dumating sa unang mga buwan, ilang tawag, ilang pangako. Ngunit pagkatapos ay unti-unting numipis ang komunikasyon dahil sa mga gusot sa negosyo, sa mga alitan sa pamilya, at sa mga pangyayaring kahit si Tomas noong bata pa ay hindi lubos maunawaan. Ang alam lamang niya na wala ang ama niya sa araw-araw nilang buhay. Ngayon, ang parehong lalaking iyon ang nakatayo sa gitna ng showroom bilang bagong may-ari ng buong kumpanyang pinapasukan niya. Si Marco ang unang naglakas loob na magsalita. "Sir, kung may misunderstanding man po." "Tumahimik ka muna," ani ni Rafael, hindi man lang tumitingin sa kanya. Natahimik si Marco, namutla ang mukha. Lumabas mula sa likod ang assistant ni Rafael, si Attorney Noel Barameda, may hawak na folder at tablet. "Sir, ready na po sanang orientation sa branch performance." "Later," maikling sagot ni Rafael. "May mas importante muna akong aalamin." Muling tumingin si Rafael sa staff. Isa-isang dumaan ang kanyang tingin kina Belinda, Marco, Denise, Carla, Jonard, Rico at maging kay Kuya Arman. Hindi kailangan sumigaw ng lalaki upang marambamang bumigat ang hangin sa loob. "Gusto kong marinig," sabi niya, kontrolado ngunit matalim ang boses, "kung paano nangyari na ang sarili kong anak ay nagtatrabaho rito ng mahigit 1 taon na walang nakakaisip na tanungin man lang kung bakit isang bata dapat nasa paaralan at bahay ay naglilinis ng sahig sa isang mamahaling tindahan." Walang sumagot. Si Rico ang bahagyang tumingin kay Tomas na parang gusto siyang damayan, habang si Kuya Arman ay tahimik lang ngunit halatang may kung anong nais sabihin. Si Denise ay napalunok. Si Belinda ay parang naghahanap ng maayos na palusot. Si Marco naman ay nag-iwas ng tingin na para bang ngayon lamang niya napagtantong ang batang ilang beses niyang pinahiya sa harap ng mga customer ay hindi lamang basta utility boy. Ngunit para kay Tomas, higit pa sa gulat ng lahat ang gumugulo sa kanyang dibdib. Nandoon ang pananabik, nandoon din ang sama ng loob. Masarap marinig na tinawag siyang anak, ngunit hindi rin mabubura agad ang lahat ng taon ng pagkukulang,
Ang mga gabing sila-sila lamang ang nagtiis sa hirap at ang mga panahong si Lydia ang sumalo sa lahat ng sakit. Sa kabila nito, may isang katotohanang hindi na kayang itanggi ng sino man sa loob ng Aurora Crown Jewelers. Ang batang minamaliit nila, ang batang pinapapunas nila ng sahig habang sila'y nakataas noo sa harap ng mga mayayamang kliyente, ay anak pala ng bagong may-ari ng buong kumpanyang pinapasukan niya. Ang katahimikang bumalot sa loob ng Aurora Crown Jewelers matapos sabihin ni Rafael Alonzo ang mga salitang iyon ay mabigat, malamig, at tila kayang durugin ng yabang ng bawat taong naroroon. Wala nang nagtangkang ngumiti, wala nang nagkunwaring kalmado. Ang mga ilaw sa showroom ay ganon pa ng kinlang, ngunit para sa mga empleyadong ilang sandali lamang ang nakalipas ay abalang nagpapabango sa bagong may-ari, ang buong tindahan ay tila naging isang masikip na silid na unti-unting nawawala ng hangin. Nanatiling nakatayo si Tomas sa tabi ng kanyang ama, ngunit hindi pa rin humuhupa ang panginginig sa dibdib niya. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito, lalong na hindi sa ganitong paraan. Kung noon ay pinapangarap niya lamang na makaligtas sa bawat araw sa pindahang iyon nang hindi nadudurog ang loob, ngayon ay tila biglang bumaliktad ang mundo sa harap niya. Gulit sa gitna ng lahat, hindi niya kayang kalimutan ang mga sugat na naiwan ng nakaraan. Ang pagdating ng kanyang ama ay hindi otomatikong lunas sa lahat. Isa itong pagbubukas ng pinto, ngunit kailangan pa ring harapin ang mga kwartong matagal nang isinara ng panahon. Ang unang naglakas loob na magsalita ay si Belinda Cruz, ngunit ang boses niya na dati matigas at puno ng awtoridad, ngayon ay may panginginig na hindi maitatago. Sir Rafael, pasensya na po talaga. Wala po kaming alam. Kung nalaman lang po namin ng mas maaga. Anong magbabago? Mahinahong putol ni Rafael, ngunit ang kalmadong tinig na iyon ang mas nakakatakot. Kung nalaman niyo bang anak ko siya, saka niyo lang ba siya rerespetuhin? Napatigil si Belinda. Bumuka ang bibig niya ngunit walang salitang lumabas. Hindi na kinailangan pang sumagot ni Tomas. Sa tanong pa lamang ng kanyang ama, tila malinaw na ang lahat. Hindi aksidente ang mga nangyari sa kanya sa loob ng isang taon, hindi simpleng, hindi lang alam. Ang totoo, isang batang hamak sa paningin nila ang madaling pagtapunan ng utos, ng pangungutya at ng kawalan ng paggalang. Dahil akala nila wala itong kakampi, wala itong pangalan, at walang magtatanggol dito. Si Marco Villarreal naman na kanina lamang ay punong-puno ng kumpiyansa sa pagharap sa bagong may-ari, ngayon ay halatang pinipilit buuin ang sariling tindig. "Sir," sabi niya, sinusubukang gawing profesional ang tono. Hindi naman po siguro tama na husgahan agad ang buong staff base sa hindi pagkakaintindihan. Mahirap po kasi minsan ang operasyon sa branch at hindi pagkakaintindihan? Napalingon si Rafael sa kanya. Napatikom si Marco. Ang tawag mo sa paulit-ulit na pangmamaliit sa isang batang empleyado ay hindi pagkakaintindihan? Dagdag pa ni Rafael. Ang tawag mo sa paggamit sa kanya bilang utusan sa harap ng mga customer ay hindi pagkakaintindihan? Sir, wala naman po kaming masamang intensyon. Tumigil ka. Sa dalawang salita na iyon ay tila tuluyang nawala ang lakas ni Marco. Hindi na siya makatingin ng diretsyo. Lumapit si Attorney Noel Barameda at marahang nagsalita. "Sir, we can conduct a formal review ngayon din po. Naka-standby ang Regional HR at Audit Access." Tumanggo si Rafael. "Gawin natin. Lahat ng CCTV ng branch nitong nakaraang 6 na buwan ilabas, pati attendance logs, task assignments, incident reports at customer complaints. Gusto ko ring makausap isa-isa ang staff." Sa sandaling iyon ay para bang mas lalong nanikip ang hangin sa loob ng showroom. Nilingon ni Rafael si Tomas. Mas lumambot ng kaunti ang boses niya. "Anak, uupo ka muna. Kailangan kong malaman ang buong nangyari." Hindi agad nakasagot si Tomas. Sa dami ng gustong sabihin ng dibdib niya, tila walang maayos na salitang gustong lumabas. Ngulit sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may taong nagsasabing handa siyang pakinggan. "Opo," hinina niyang sagot. Dinala siya ni Kuya Arman sa maliit na opisina sa likod, kung saan may lamesa,
2 upuan at malamig na hangin galing sa aircon na masyadong malakas para sa masikip na kwarto. Naandoon din si Rico, tahimik ngunit halatang handang tumestigo kung kakailanganin. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok si Rafael kasama si Attorney Noel. Isinara nila ang pinto at umupo si Rafael sa tapat ni Tomas. Sa unang pagkakataon ay hindi na siya mukhang negosyante o bagong may-ari ng kumpanya. Isa lamang siyang ama na sinusubukang habulin ang napakaraming panahong nawala. Tomas, maingat niyang umpisa. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kumusta ang naging trato nila sa rito? Napayuko ang bata. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa unang araw ba niyang tinanggap ang malamig na tingin ni Belinda? Sa pangungutya ni Marco sa sapatos niya? Sa mga biro ni Denise? Sa mga araw na pinaghinahalaan siyang magnanakaw kahit wala naman siyang ginagawang masama? O sa daan-daang maliliit na sandaling unti-unting bumutas sa dignidad niya? Hindi naman po lahat masama. Dahan-dahan niyang sabi, si Kuya Rico po mabait, si Kuya Arman din po. At minsan si Carla tumutulong sa pag-abot ng gamit. Pero nalunok siya. Madalas po akong pinapahiya ni Sir Marco sa harap ng customer. Tapos po, minsan sinasabi ni Ma'am Denise na baka ako raw mapagbintangang magnanakaw dahil utility lang ako. Si Ma'am Belinda naman po, hindi naman po sumisigaw palagi pero lagi pong parang wala akong karapatang magkamali. Nakatitig lamang si Rafael sa kanya, ngunit unti-unting tumitigas ang panga nito. May pagkakataon bang pinagawa sa iyo ang trabahong hindi naaayon sa edad mo? Tanong ni Attorney Noel. Opo, minsan pinapabuhat sa akin ng mabibigat na kahon sa stockroom. Kapag kulang sila ng tao, ako rin po ang inuutusan maski hindi ko naman trabaho. May mga araw din po na pinapalate ako kahit kailangan ko pang umuwi para sa nanay ko. Tinanong ka ba nila kung bakit ka nagtatrabaho? Tanong ni Rafael. Si Doña Celestina lang po, saka si Kuya Rico. Karamihan po hindi. Sa mga sumunod na oras ay isa-isang kinausap ni Rafael ang mga empleyado. Mula sa loob ng opisina ay paminsan-minsang naririnig ni Tomas ang mabababang boses sa labas, ang tunog ng pag-click ng tablet habang nire-review ang CCTV, at ang seryosong usapan ni na Attorney Noel at ng Regional HR na naka-video call. Nauna si Kuya Arman. Simple ngunit malinaw itong magsalita. Sir, sabi nito, maraming beses ko pong nakikita kung paano pagsalitain si Tomas na parang hindi tao. Hindi siya sumasagot, kaya mas lalo siyang binubuli. Hindi ko lang po madalas masita ng direkta dahil guard lang ako rito, pero handa akong magsabi ng totoo. Sumunod si Rico. Sir, totoo po lahat ng sinabi ni Tomas. Diretso nitong sabi. At may dagdag pa. Minsan po kapag may customer na may mataas na tingin sa kanya, lalong naiinis si Marco. Parang gusto niyang ipakitang mababa lang ang bata. Ilang beses ko ring napansin na ang mga trabahong pwedeng hati-hatian ay sa kanya napupunta. Ikinagulat ni Tomas ang katatagan ng boses ni Rico. Hindi siya sanay na may taong hayagang pumapanig sa kanya sa loob ng lugar na iyon. Nang pumasok naman si Carla Mendoza, halatang kabado ito. Nanginginig ang mga daliri habang hawak ang panyo. Sir, hindi ko po maikakailang may mga pagkakataong natawa rin ako noon kapag tinutokso siya. Amin nito. Hindi ko po ipinagmamalaki iyon, pero gusto ko pong sabihin na nakita ko ring sobra na si Marco minsan. Pasensya na po kung hindi ako nagsalita agad. Tumanggo lamang si Rafael. Hindi siya nagsisigaw. Hindi siya nananakot, ngulit ang paraan ng pakikinig niya ay sapat ng bigat para mabasag ang depensa ng bawat isa. Nang si Denise ang kaharap, unti-unting nawala ang kayabangan nito. Sir, biro-biro lang naman po yun, hindi ko naman po sineryoso. Ang taong paulit-ulit na ginagawang biro ang pagkatao ng iba ay hindi inosente, malamig na sabi ni Rafael. Partikular na kung ang pinagtatawanan niya ay batang walang kalaban-laban. Napaluha si Denise. Sorry po, sir. Ngunit hindi na sapat ang sorry para burahin ang mga buwan ng paghamak. Sa huli ay si Marco ang hinarap. Sa simula ay pilit itong kalmado. Pilit ding nililinis ang sarili. Sir,
Mataas po ang sales performance ko rito. Lahat ng ginawa ko ay para mapanatili ang disiplin ng branch. Hindi ko po kasalanan kung masyadong sensitibo ang bata. Sensitive? Ulit ni Rafael, at ngayon ay bakas na ang galit sa mukha nito. Tinawag mo siyang mukhang batang kalye sa harap ng customer. Pinaghinalaan mo siyang magnanakaw. Ginamit mo ang posisyon mo para maliitin siya. Sir, normal po ang ganong culture sa retail. Hindi sa kumpanya ko. Tila sumabog ang silid sa katahimikang sumunod. Sa mga lugar na pinamumunuan ko, dagdag ni Rafael, walang empleyadong may karapatang yurakan ang dignidad ng kapwa niya, lalo na ang batang nagtatrabahong marangal para sa pamilya niya. Makalipas ang halos 2 oras ng pagsusuri, malinaw na ang naging pasya. Tinawag ang buong staff sa showroom. Nakatayo si Tomas sa tabi ni Rico at Kuya Arman. Si Belinda ay maputla. Si Denise ay hagulgol ng pigil. Si Jonard at Carla ay tahimik lamang. Si Marco naman ay halatang hindi matanggap ang mangyayari. Humakbang sa gitna si Rafael, hawak ang folder ng initial findings. Effective immediately, sabi niya, malinaw ang bawat salita. Si Marco Villarreal ay tinatanggal sa trabaho dahil sa misconduct, abusive behavior toward junior staff, at conduct unbecoming of a sales lead. Sir, singit ni Marco, hindi niyo po pwedeng gawin sa akin to agad-agad. Pwede, sabat ni Rafael, at ginagawa ko. Naputla si Marco. Sir, please, record ko po. Hindi ko binibili ang record na itinayo sa paninira ng dignidad ng iba. 2 personnel mula sa regional office ang pumasok upang samahan si Marco sa pagkuha ng gamit nito. Sa unang pagkakataon mula sang nakilala ni Tomas si Marco, wala nang yabang sa mukha ng lalaki. Takot at kahihiya na lamang. Muling bumaling si Rafael sa lahat. Si Belinda Cruz ay mananatili pansamantala sa kumpanya, ngunit ibinababa sa posisyon habang sumasailalim sa disciplinary probation at mandatory leadership review. Ang branch na ito ay hindi muling pamumunuan ng takot at pangmamaliit. Napaluha si Belinda. Sir, naiintindihan ko po. Mas makabubuting patunayan mo sa gawa. Pagkatapos niyon, ay tumingin si Rafael kina Rico at Kuya Arman. Si Rico Tamayo, sabi niya, ay itatalaga bilang acting assistant manager ng branch habang inaayos ang bagong organizational structure. Napatunayan mo ang integridad mo. Nagulat si Rico. Sir, salamat po. Gagalingan ko po. At si Arman Dizon, dagdag ni Rafael, ay itatalaga bilang head of security ng cluster. Ang mga tao na marunong tumayo para sa tama kahit tahimik ay mahalaga sa negosyo. Napayuko si Kuya Arman, halatang hindi sanay sa papuri. Maraming salamat po, sir. Pagkatapos ng formal na anunsyo, ay marahang hinarap ni Rafael ang anak. Tomas, sabi nito sa harap ng lahat, hindi ka na maglilinis dito simula ngayon. Parang huminto muli ang oras para sa bata. Anak, patuloy ni Rafael, at ngayon ay mas personal na ang boses nito. Dapat noon pa kita hinanap ng mas maaga. Dapat noon pa ako bumawi. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong wala ako, pero hindi ko hahayaang magpatuloy kang magtiis sa paraang ito. Hindi agad nakasagot si Tomas. Naramdaman niyang tumitingin sa kanya ang lahat. Dati, kapag nasa gitna siya ng showroom, puro hiya ang nararamdaman niya. Ngayon, iba ang bigat. Parang unti-unting ibinabalik sa kanya ang isang bahagi ng sarili niyang matagal ding nanliit. Gusto kong mag-aral ka ng maayos, sabi ni Rafael. Ipapasok kita sa magandang paaralan. Bibigyan ko ng maayos na gamutan ang nanay mo. Aayusin natin ang buhay niyo. Tahimik ang lahat habang naghihintay sa sagot niya. Huminga ng malalim si Tomas. Tatay, gusto ko pong mag-aral, pero napatingin siya sa tindahan, sa sahig na ilang ulit niyang pinunasan, sa stockroom na ilang beses niyang pinagbuhatan ng kahon, sa counter kung saan maraming beses siyang hindi pinansin bilang tao. Gusto ko rin pong matuto. Napakunot noo si Rafael, ngulit nakinig. Hindi ko na po gustong bumalik bilang tagalinis. Pagpapatuloy ni Tomas,
Pero gusto ko pong maintindihan ang negosyo mula sa umpisa. Gusto ko pong malaman kung paano pinapatakbo ang ganitong lugar, hindi lamang para sa inyo, kundi para sa sarili ko rin. Napatingin si Rico kay Tomas na tila humanga lalo sa kanya. Si Kuya Arman naman ay bahagyang ngumiti. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tunay na nungumiti si Rafael, hindi bilang mayamang negosyante, kundi bilang amang nakitang may tibay at direksyon ang sarili niyang anak. Kung ganon, magsisimula tayo sa tamang paraan, hindi bilang utility, kundi bilang estudyanteng tuturuan, gagabayan, at igagalang. Sa mga sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita sa branch at maging sa iba pang sangay ng kumpanya. Ang batang matagal nilang minamaliit ay hindi lamang anak ng may-ari, siya rin ang naging dahilan upang mailantad ang bulok na kultura sa loob ng ilang bahagi ng negosyo. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang ihip ng hangin sa Aurora Crown Jewelers. Hindi na malakas ang tawanan sa likod kapag may mababang empleyadong dumadaan. Hindi na basta-basta may nang mamaliit sa utility staff. Nagsimula ang mga bagong patakaran sa pagtrato sa empleyado, maayos na grievance system, at training ungkol sa respeto at professional conduct. Sina Carla at Jonard ay naging mas maingat at mas magalang. Si Denise naman, bago inilipat sa ibang branch na may probationary monitoring, ay personal na humingi ng tawad kay Tomas, bagamat alam niyang hindi madaling bawiin ang lahat. At si Tomas, ang batang ilang beses inutusang magpunas ng sahig ng nakayuko, ay nagsimulang lumakad sa loob ng tindahang iyon nang hindi na kailangang yumuko sa hiya. Hindi pa man ganap na maayos ang lahat sa buhay niya, malinaw na isang malaking pinto ang nabuksan. Sa wakas, ang lugar na minsang naging saksi sa kanyang pagmamaliit ay nagsisimula ring maging lugar ng pagbabalik ng kanyang dangal. Matapos ang araw na yun sa Aurora Crown Jewelers, tila biglang nag-iba ang takbo ng buhay ni Tomas Alonzo, ngulit hindi sa paraang parang panaginip na biglang naging perpekto ang lahat. Sa totoo lang, mas naging masalimuot pa nga sa simula. Ang totoo ay hindi sapat ang isang pagbubunyag, isang yakap, o isang matapang na pahayag para agad maayos ang mga sugat ng maraming taon. Ang totoo ay kahit nagsimula nang bumalik ang hustisya sa loob ng tindahang minsang naging lugar ng kanyang pagdudursa, may mga bagay pa rin kailangang harapin, lalo na sa loob ng kanilang sariling pamilya. Kinabukasan matapos ang imbestigasyon sa branch, personal na sinamahan ni Rafael Alonzo si Tomas pauwi sa kanilang apartment sa Sampaloc. Hindi pa rin sanay si Tomas na katabi si Rafael sa sasakyan. Sa loob ng itim at malamig na van na may amoy ng leather at mamahaling cologne, parang hindi niya mahanap kung saan ilalagay ang kanyang mga mata. Sa bintana ba? Sa sariling mga kamay? O sa lalaking matagal na niyang inisip na baka hindi na talaga babalik sa buhay nila? Tahimik ang biyahe sa simula. Si Rafael ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Mahinahon nitong sabi habang nakatanaw sa kalsada. Alam kong wala akong karapatang umasta na parang madali na lang ang lahat. Tahimik lamang si Tomas. Pero gusto kong subukan, dagdag ni Rafael. Kahit paunti-unti. Matagal bago sumagot si Tomas. Bakit po kayo nawala ng ganung katagal? Hindi agad nakapagsalita si Rafael. Saglit itong napapikit, na para bang ang tanong na iyon ang isa sa matagal na niyang kinakatakutan. Nung una, umalis ako para magtrabaho at makapag-ipon, sagot nito. May opportunity ako noon sa Singapore. Akala ko mabilis lang akong makakabawi at makakabalik na mas maayos ang buhay natin. Pero nalubog ako sa mali-maling desisyon, sa mga taong hindi dapat pinagkakatiwalaan, at sa mga kasong legal na kailangan kong ayusin. May mga padala ako noong una, may mga tawag. Pero habang lumalala ang sitwasyon, lalo kong kinahiyang humarap sa inyo nang wala pa akong maipakitang resulta. Napatingin si Tomas sa kanya. Pero pwede naman po kayong tumawag. Alam ko, halatang mabigat ang loob ni Rafael. At yun ang hindi ko mapapatawad sa sarili ko.
Hindi ko man lang naisip na ang katahimikan ko ang pinakamasakit na maiiwan ko sa inyo. Natahimik muli si Tomas. Hindi niya alam kung handa na ba siyang magpatawad. Ngunit sa unang pagkakataon, narinig niya mula sa sariling ama ang pag-amin na totoo nga ang pagkukulang nito. Hindi palusot, hindi pagtatanggol sa sarili, kundi malinaw na pag-ako sa pagkakamali. Pagdating nila sa apartment ay agad sumalubong si Althea sa pinto. Hawak ang lumang tela na ginagamit nito sa pagpupunas ng lamesa. "Kuya, ang tagal mo!" Hindi nito natapos ang sasabihin nang makita ang lalaking nasa likod ni Tomas. Nanlaki ang mga mata nito. Tatay? Mula sa loob ay napalingon si Miko at kasunod noon ay si Lydia na unti-unting tumayo mula sa hinihigaan niyang manipis na banig. Saglit na natigilan ng lahat. Ang masikip na silid na minsang puno lamang ng pang-araw-araw na pakikibaka ay tila biglang nabalutan ng nakaraan. Hindi agad nakagalaw si Lydia. Napakatagal ng tingin nito kay Rafael, hindi bilang asawa o dating minahal, kundi bilang lalaking minsang nangakong hindi sila pababayaan at kalaunay na wala sa panahong na pinakakailangan nila siya. "Lydia," mahina lamang nasabi ni Rafael. Hindi sumagat si Lydia. Umupo lamang siyang muli na parabang nanghina sa bigat ng sandali. Si Tomas ang unang lumapit upang hawakan ng balikat ng ina. "Ma, si tatay po. Siya na po ang bagong may-ari ng pinapasukan ko." Hindi pa rin agad nagsalita si Lydia. Sa halip ay napangiti ito ng mapait, puno ng pagod at alaala. Ang daming paraan para magpakita ulit, pero sa ganyang paraan pa talaga. Ibinaling ni Rafael ang tingin sa sahig. Tinanggap ang sakit sa mga salitang iyon. "Wala akong maipagtatanggol sa sarili ko." "Hindi mo naman talaga maipagtatanggol," sagot ni Lydia. "Alam mo ba kung ilang gabi kaming walang kuryente? Ilang beses akong nanghina na walang pambili ng gamot? Ilang beses nagtago si Tomas ng gutom para lang makakain ng 2 kapatid niya? Alam mo ba yon?" Bawat tanong ay parang suntok na hindi na kayang iwasan ni Rafael. Hindi ito gumanti ng salita. Hindi rin ito pinilit ang sariling kaawaan. Sa halip ay marhan itong lumuhod sa harap ni Lydia. "Hindi ko na mababawi ang mga taong nawala. Pero kung papayag ka, gusto kong ayusin ang lahat ng kaya ko pang ayusin." Napaluha si Lydia, ngunit hindi uyon ang iyak ng muling pagkatunaw. Iyong luha ay mula sa matagal na ipinatong na bigat sa dibdib. "Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin agad," mahinahon nitong sabi. "Hihintayin ko, kahit gaano katagal." Mula noon ay nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ng pamilya Alonso. Hindi madali, hindi biglaan, ngunit totoo. Inilipat ni Rafael si Lydia sa isang mas maayos na ospital para sa gamutan nito. Lumabas sa mga pagsusuri na ang sakit nito, bagamat matagal nang pinabayaan, ay maaari pang maagapan sa tamang gamot at pahinga. Unang beses sa mahabang panahon na nakakita si Tomas ng pag-asa sa mukha ng ina, hindi lamang pagod at pagtiis. Samantala, inasikaso rin ni Rafael ang paglipat ni Miko at Althea sa mas maayos na paaralan. Ngunit kabila ng mga tulong na iyon, malinaw kay Tomas na ayaw niyang masanay na lang sa biglang dinhawang parang hindi niya pinagtrabahuan. Marahil dahil sa maugang pagkamulat sa hirap, mas lalong tumindi sa kanya ang pagnanais na patunayang kaya niyang umangat nang hindi nakasandal lamang sa apelyido ng ama. Isang gabi, nang nasa balkon niya sila ng bago nilang inuupahang maliit ngunit maayos na apartment sa Quezon City, kinausap siya ni Rafael. "May nakausap na akong school administrator," sabi nito. "Pwede kang pumasok sa isang magandang private school next semester. At kung gusto mo, hindi mo na kailangang bumalik sa branch. Pwede kitang bigyan ng tutor at kahit anong kailangan mo." Tumingin si Tomas sa mga ilaw ng lungsod sa malayo. "Gusto ko pong mag-aral ng maayos," sagot niya. "Pero gusto ko pa rin pong bumalik sa kumpanya." Napalingon si Rafael.
Bakit? Hindi po para magtrabaho ulit bilang tagalinis. Mahinahon niyang sabi. Gusto ko pong matutunan talaga ang negosyo. Hindi dahil mayaman na tayo ngayon, kundi dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng taong nasa pinakamababa. Ayoko pong balang araw, kapag ako naman ang may hawak ng isang kumpanya, may batang mararansan ulit ang naranasan ko. Matagal siyang tinitigan ni Rafael bago ngumiti ng bahagya. Ngiting may paghanga at pananakit sa sarili dahil sa murang edad ng anak niya ay ang lalim na agad ng pangunawa nito sa mundo. Kaya pala kahit noong bata ka pa, iba ka na talaga. Sabi nito, sige, hindi kita pipigilan. Pero gagawin natin sa tamang paraan. At doon nagsimula ang panibagong pagsasanay ni Tomas, hindi na bilang utility boy na pinag-uutusan, kundi bilang batang tinuturuan mula sa ibaba pataas. Tuwing Sabado at bakasyon, isinasama siya ni Rafael sa iba't ibang bahagi ng negosyo. Hindi muna sa spotlight, kundi sa likod, sa accounting office, sa warehousing, sa customer support meetings, at minsan ay sa design discussions. Doon niya nakilala ang marami pang tao sa kumpanya. Si Maris Tolentino, isang branch operations manager na istrikto ngunit patas. Si Edgar Salvatierra, head ng logistics na mahilig magpaliwanag ng sistema. At si Pia Navarro, isang young marketing officer na nagturo sa kanya kung paano nakakaapekto ang kwento ng brand sa pagtitiwala ng customer. Mabilis matuto si Tomas. Sa paaralan ay lalo siyang nagsisipag, hindi na lamang para makapasa, kundi para talagang maintindihan ang business, economics, at communication. Sa kumpanya naman ay nakikinig siya ng mabuti, nagtatanong ng hindi pa importante at nagtatala ng lahat. Sa pagdaan ng panahon, maging si Maris, na kilala sa hirap palang mapahanga, ay minsang nagsabi kay Rafael, "Ang anak mo, hindi spoiled, may paninindigan. Rare yan sa batang may bagong access sa yaman." Samantala, unti-unti ring gumagaling si Lydia. Bumalik ang kulay sa mga pisngi nito at natuto itong muling ngumiti ng hindi pilit. Hindi pa rin madali ang relasyon nila ni Rafael. May mga gabing tahimik lang sila sa hapagkainan. May mga sugat na hindi basta natatakpan ng gamutan at pera. Ngulit may mga sandali ring nagsisimulang bumalik ang paggalang. Kapag inaalayaan ni Rafael si Lydia sa paglakad palabas ng klinik. Kapag dinadala nito si Althea sa school recital. Kapag tinuturuan nito si Miko kung paano gumamit ng laptop para sa project sa science. Ang tiwala ay hindi agad bumalik, ngulit unti-unti itong muling itinatanim. Lumipas ang mga taon. Mula sa payat at laging puyat na batang utility boy, naging binatang tahimik ngunit kagalang-galang si Tomas. Hindi siya lumaking mayabang. Sa halip, mas lalo siyang naging maingat sa pakikitungo sa tao. Nang mag-college siya sa kursong business management, madalas pa rin siyang makita sa mga branch ng Aurora Crown Jewelers, hindi bilang tagapagmana na nag-i-inspeksyon lang, kundi bilang kabataang tunay na gustong maintindihan ang bawat antas ng negosyo. Sa isang board presentation nang siya'y nasa 3 taon na sa kolehiyo, naglakas loob siyang magmungkahi ng isang programang matagal na niyang iniisip. "Ayaw ko pong puro profit lang ang sukatan natin ng pag-unlad," sabi niya sa conference room, kaharap ang senior executives. "Maraming batang gaya ko noon ang napipilitang magtrabaho ng maaga dahil sa kahirapan. Hindi natin kayang baguhin ang buong sistema agad, pero pwede tayong magsimula sa kung ano ang kontrolado natin." Nagtaas ng kilay ang ilang opisyal, ngulit pinatuloy siya ni Rafael. "Gusto kong gawa tayo ng scholarship at support program para sa mga anak ng utility staff, guards, at minimum wage employees sa retail sector. Hindi charity na pangpa-picture lang, kundi tuloy-tuloy na suporta. School supplies, tuition assistance, mentorship, at emergency medical aid sa pamilya." Tahimik ang silid sa loob ng ilang segundo.
Pagkatapos ay si Pia Navarro ang unang nagsalita. Actually, that's strong. Hindi lang makakatulong sa families, makakabuo rin tayo ng kulturang mas makatao sa loob ng kumpanya. Si Edgar ay tumanggo rin. At practical din, mas loyal ang mga empleyadong alam nilang may malasakit sa kanila ang pinapasukan nila. Hindi na itago ni Rafael ang pagmamalaki sa mukha niya habang pinagmamasdan ng anak. Hindi dahil mahusay itong magsalita sa harap ng boardroom, kundi dahil malinaw na ang mga sugat ng nakaraan ay hindi nito ginawang dahilan para maghiganti sa mundo. Sa halip, ginawa niya iyong dahilan para ayusin ang mundong kaya niyang abutin. Naaprobahan ng programa at iminungkahi ni Tomas na pangalanan nitong Project Arman bilang parangal kay Kuya Arman Dizon, ang guard na sa pinakamaliit ngunit pinakamahalagang paraan ay nagpaalala sa kanyang may dangal pa rin siya nung panahong halos burahin na iyon ng iba. Nang ipaalam nila ito kay Kuya Arman sa isang simpleng pagtitipon sa branch, halos hindi makapagsalita ang matanda. "Ako pa talaga?" Natatawang nangingilid ang luha nito. "Opo kuya," sagot ni Tomas. "Kasi nung panahong wala halos pumapansin sa akin bilang tao, isa kayo sa mga nagsabing huwag kong kalimutan ang halaga ko." Hindi agad nakasagot si Kuya Arman, sa halip ay mahigpit na lamang niyang tinapik ang balikat ni Tomas. Makalipas pa ang ilang taon, isang hapon ay muling bumalik si Tomas sa mismong branch ng Aurora Crown Jewelers kung saan siya minsang naglinis ng sahig ng nakayuko sa hiya. Ngunit iba na ngayon ang pakiramdam ng lugar. Mas maaliwalas ang aura ng mga tao. Mas magalang ang mga empleyado sa isa't isa. Sa gilid ay may bagong trainee na inaalayaan ng supervisor sa mahinaong paraan. Walang nangiinsulto, walang malakas na tawanan na may halong panlalait. Lumapit si Rico na noon ay ganap ng branch manager. Mas mature na ito ngayon, pero pareho pa rin ang mahinaong kilos nito. "Ang tagal mo bago bumisita rito nang hindi nakaschedule meeting," biro nito. Ngumiti si Tomas. "Gusto ko lang ulit kitain." Napatingin sila sa marmol na sahig na minsan niyang pinunasan ng paulit-ulit, sa glass panels na ilang beses niyang kinuskos habang pinaparinggan, sa entrance na dati iniiwasan niyang harangan dahil baka pagalitan siya. "Ang layo na ng narating mo," sabi ni Rico. Imiling ng marahan si Tomas. "Hindi lang ako, tayong lahat." Pag-alis ni Rico upang asikasuhin ng isang customer, naiwan si Tomas sa gitna ng showroom. Tahimik siyang tumingin sa paligid. Sa nakaraan, ang lugar na ito ay simbolo ng hiya, gutom at paglunok sa bawat insulto. Ngunit ngayon, hindi na iyon ang nangiibabaw. Ang nakikita niya rito ay hindi na lamang ang batang binamaliit. Nakikita na rin niya ang batang hindi sumuko, ang binatilyong natutong mangarap sa kabila ng paghamak, ang anak na natutong harapin muli ang ama, at ang lalaking piniling gawing tulay ang sariling sugat para gumanda ang buhay ng iba. Sa salamin ng showroom ay bahagya niyang nasilayan ng refleksyon ng sarili. Maayos ang tindig, simple ngunit malinaw ang kumpiyansa at hindi na kailanang magtago sa gilid. Ngumiti siya ng tahimik. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa apelido ng ama niya, kundi dahil sa wakas, ang batang minsang itinuring na walang halaga ay lumakida ng hindi lang umahon para sa sarili niyang pamilya, kundi naging ilaw din para sa ibang taong dumaraan sa parehong dilim.